Okay, magsimula na po tayo. Ito na po mga kababayan. Nakita po ako kasi may nakita po ako dito sa DCRH. Ungol po sa eksplanasyon na nakakabahala daw po ang nangyayari dito po, lalo na po yung pagpuwersang pagkakaso kay Uncle Martin. Pakinggan lang natin. Attorney Jad, ano bang nakikita ninyo sa kinakaso kay dating Speaker Martin Romualdez? Oh, Parang ganun lumalabas sa Anthony at Jerry. Nakakalungkot kasi nga nabanggit ko nga kanina, may sinabi si Ombudsman na parang tinatrabaho daw yung korte. Ngayon, hindi ko alam kung ano ibig niya sabihin, pero ang dinig ko doon parang lumalabas na nasusuhulan yung korte. ha? Tapos ang sabi niya, kakausapin pa niya si Chief Justice tungkol dito. Eh di pati siya, tinatrabaho niya rin. Dapat siguro hindi ganun. Ombudsman, huwag ganun! Wag po, hindi, mga kababayan, huwag po tayo mawala ng tiwala sa ombudsman, Ito po ay analisasyon lang. Pero ako, hindi po ako nawawala ng tiwala sa ombudsman. Idol ko po yan si Ombudsman Remulla. At hindi po ako nababayaran ng korte. Ewan ko lang po dyan kay Revilla, siguro po, mababalik yan, plunder yan Meron lang siyang kaso dito sa Nakalaya, pansamantala lang yan siguro. Baka ibabalik na rin kagad yan, pero parang mahirap naman yun kasi pag sinabi natin na babayaran yung korte, gagapang yan Nababayaran ng korte, mahirap pong sabihin yan. O, diretso. Yung mga pahayag ng ombudsman. Ito isang independenteng office at saka mataas ang katungkulan. Halimbawa, doon sa punto na kukunin niya si Bonoan na state witness, yan sinasabi, pag hindi nagustuhan ko yung testimonya na ibibigay ni Bonoan labang kay Romualdez, ibabalik ko siya sa kaso. Pag nagustuhan ko, ilalabas ko. Tapos, yung sa 18 Marines, nako, ganun din ang ginawa. Yung joint affidavit, pinawalang bisa at sinabi ito dahil panay kasinungalingan. Ayan nga po ayun na nga po yung sinasabi natin. Pare Billy Rod, maraming salamat pare. Ayan na nga po yung sinasabi natin thank you po Ma'am Lorway. Chamba lang po yung mga kanta ko. Abangan niya po may lalabas pa po tayo yung bagong kanta. At gagawan po natin ng kanta si ang pangalan nito, yung si Alfred de Guzman, si Balita't Kaalaman, si RJ, at si Models of Maynila. Abangan niyo po, gagawan ko sila ng DDS Most Wanted. Ako po gagawa ng soundtrack nila. Paabangan po DDS Most Wanted, manood po kayo yan, gagawa natin ng soundtrack. Busy lang talaga. Okay? Ayun po ayun na po yung sinasabi natin mga kababayan. Ombudsman kasi, ayun yung sinasabi natin, ombudsman minsan, minsan ombudsman, wag na kayong magsalita Alam mo, totoo lang ombudsman. Katulad nung kay Bato, nagsalita kayo, ayan tuloy, hindi natin makita. Aray ko. Di ba? Sabi nito ni Ruth, legit information, health concerns ang reason ni Bong Revilla. Relax. Hindi, kahit health reason po, hindi po talaga makalaya. Kasi po may kaso May kaso. Yan nga po ang pinagtatalunan ng iba't ibang mga ngayon po sa mga balita na bakit nakalaya si Bong Revilla. May lumalabas pa nga po mga kababayan na meron sa Sandigan Bayan na parang sabi nila nasuhulan. Pero wala pa po tayong legit info para sa mga itim na kuyukutan natin dyan. Ang problema lang po natin dito mga kababayan is regarding ombudsman. Minsan po ombudsman Minsan po ombudsman. Ang gawin po natin, wag na tayong magsalita na lang Alam mo yon, wag na tayong magsalita na lang. At kung maaari ang mag-press conference na lang si Miko. Yung Miko, yung bataan ba yun? Yung bataan niya. Kasi pag sa inyo nang galing tapos hindi pa pala sure, ganyan din nangyari kay Joel at kay Keso. Inaabangan pa rin naman po namin kay Joel at Cheese. Aray ko. Diba? Yun po ang natin. Pero ombudsman, ako hindi pa rin po naaalis ang tiwala ko sa inyo. At sinabi ko nga sa inyo, ombudsman, if ever Uncle Martin will go to jail, I will support you if he is truly guilty. Madly do. Truly guilty, madly do. Aray ko.
I wanna stand you in marching. Aray ko. I wanna be so to be. Aray ko. Okay? Di ba, Ombudsman, diretso pa natin? Di ba nga, kinasuhan yung mga 18 Marines at may mga warat na ngayon. Pero si Ombudsman, kinuha niya yung 8 doon. Pinagawa ng mga affidavit laban kay Romualdez at ito siyang gagamitin. Ngayon, O, kita mo, kinuha niya yung 8 sa 18 kargador na mga bulaang propeta. Alam niyo po ba yung mga kababayan? Naipasok, no? Mga kababayan, nakikinig ba kayo ng Bible? Napabasa ba kayo ng Bible? Alam ko, nagbabasa po kayo. Kinuha po ni Ombudsman ang 8 bulaang propeta. Aray ko. At ito pong 8 bulaang propetang ito ang magbibigay at magsasagawa ng pagsasampa ng kaso sa ating Uncle Martin. Aray ko. Di ba? Kung DDS ako, magagalit ako eh. Di ba? Sa totoo lang. Kung DDS po ako, magagalit ako. Kaso, wala talagang utak ang DDS. Dahil kung ako ang DDS, magagalit ako. Napaka bulaang propeta ng mga 18 kargador, yan ang kukunin nating magsasampa ng kaso. Eh di na basura yan. Diba? Mga bulaang propeta yan. Diba? Sumasamba sa Diyos-Diyosan. At sino po ba? Ha? Sino po ba ang mga Diyos-Diyosan ng mga 18 kargador? Sino? Si Rodrigo Duterte. Diyan po sumasamba ang mga bulaang propeta na mga 18 kargador. Kung ialin tulad po natin sa Biblia, natatandaan nyo siguro ang pagpanik ni Moises sa bundok upang katagpuin ang puno na nagsimbolo sa ating Panginoon. At pagbaba niya, nakita natin ang mga Israelitang sumasamba na sa baka. Aray ko. Ganyan po ang mga DDS. Ginagawa po nilang imaheng sinasamba ang betlog ni Digong. Aray ko. Habang maging safe sa tamang tao, ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Kaya anong ginawa po ng ating BBM na nagsilbing Moises? Ha? Si BBM po ang nagsilbing Moises. Anong ginawa niya? Ibinato niya. Ano ang ibinato? Mga kababayan ko, nagbabasa po kayo ng Biblia. Ha? Anong binato ni Moises na parang si BBM? Binato niya yung 2 bato, ang 10 utos ng Diyos. Diba? Binato ni Moises ang 10 utos ng Diyos sa mga Israelita sumasamba sa baka. Pagang! Aray ko. Diba? Ganon din ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga DDS. Ibinato niya sa ICC si Digong. Aray ko. Nailusot. Naidugtong. Aray ko. Di ba? Yan po. Ha? Ayan lang naman po ay paghahalimbawa, ha? Ang paghahalimbawa
ng ating basihan sa Biblia. Ngayon dumako po tayo dito. Ang sa atin lang po dito mga kababayan. Sa ating Ombudsman Remulla, sagad-sagad po ang ating respeto. Wala po tayong problema, inuulit ko, kung kakasuhan natin si Uncle Martin. Kaso Ombudsman, hindi nang naman si Uncle Martin ang pinoprotektahan namin dito eh. Piniprotektahan namin yung integridad mo. Kasi pag nasira ka, kapag may pinataw ka ng mga kaso na plunder sa mga susunod na mga sasampahan natin, alam mo na ang mga DDS. Alam mo na ang iba't ibang tao, magduda na. Ayun po ang iniiwasan natin. Katulad nga po ngayon, si Loren Legarda, hinahanap na po. Aray ko. Si Loren Legarda po, napapabalita na po, di umano, nagtatago na. Dahil nga, kakasuhan na po ng 10 bilyong piso ng Ombudsman. Biro mo, kalaban ni Goku ang mga lebiste sa araw. Mga babayan, hindi po ganun eh. Si Goku po ang tanging may control sa araw. Pero ang mga lebiste po, gusto nilang kontrolin ang araw. Aray ko. Ginawa nilang negosyo ang araw. Imbis na makipagtulungan sa gobyerno upang mapakinabangan ng ating taong bayan, kinurakot po. Ha? Ginawa lang pong stepping stone ang ating gobyerno. Binalatuba ang prangkisa ng gobyerno. We must always remember our Filipino people that a franchise in the government is a privilege. Pribileyo yan. Pribileyo po yung prangkisa, pero si Lipesti po, ginawa niyang stepping stone. Sinama niya sa credentials niya para po makuha niya ang Meralco ayon kay Atienza. Ano naman ang ginawa ng ina? Ha? Ano po ang ginawa ng ina? Ang ginawa naman po inang ina, siya po ang naglabi in English, naglabi in Tagalog. Oh! Ano unahin natin? Labi na in English o labi na Tagalog? Aray ko. Mamili kayo! Iinom ako ng tubig. Aray ko. Aray ko. Sabi ni Ma'am Loroy, magtago na siya sa impyerno para hindi na siya kailangan hanapin pa. Yun nga, 3 araw na po. Dati po mga kababayan, ang iniintindi natin, 3.25 lang ang ating kailangan. Aray ko. Di ba? Para makausap ka kahit sandali lang. Aray ko. Pero ito po mga kababayan, ito na po. Ayusin muna natin yung wordplay natin. Si Solar Mommy or si Mother Solar ang naglabi in English. Naglabi, ibig sabihin po, siya po ang trumabaho para po maipasa sa Senado ayon kay Mr. Atienza. Yun po ang labi in English. Ano naman po yung labi sa Tagalog? Ang labi po ay simbolo ng pakikipag-usap. Siya po ang nakipag-usap sa iba't ibang senador para maaprubahan at mapagbigyan ang promil baby niyang anak. Bars. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko.
Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Aray ko. Yan po ang labi sa Tagalog at English. Madilim daw